Hello mga kaguro! Andito po, nagpakulo po ako ngayon ng tubig sa kaserola dahil magluto po tayo ng ating ulamin ngayon mga kaguro. Ulam na mga Cebuano, very proud! Ulam ng mga Bisaya po at siguro naman po ay niluluto nyo rin po dito sa Katagalugan mga kaguro, sa mga Bicolano, sa Tagapangasinan dahil siyempre po mahilig po tayo ng gulay at simple lamang po na luto na hindi po nakakasuya at nakakauyam mga kaguro. So magluto tayo ngayon ng tinuwa mga kaguro. Sa Bisaya po or Cebuano ay tinuwa. Tinuwang isda mga kaguro, tinulang isda mga kaguro, sinabawan lang na isda. So ayan, nagpapakulo na po tayo ng tubig. Nilagyan na po natin yan ng asin mga kaguro. Yan, so malapit na pong kumulo. Kumulong-kumulo, pakulo na po siya. At ayun yung aking asawa. Kakatapos lang po nag-ano sa malunggay. So ito po yung ating mga sangkap mga kaguro sa ating tinuwang isda. Meron po tayong 2 kamatis, 1 sibuyas, 2 siling mahaba, 1 sibuyas dahon mga kaguro. At syempre po meron po tayong lemongrass. Yan, tanglad mga kaguro o tangad sa Bisaya or Cebuano mga kaguro. Pampabango ng tinuwa mga kaguro, masarap ihigop pag mabangong ang tinola. So ayan po, lagyan natin ito ng lemongrass. So tingnan natin, ito naman po yung ating, sensya na po, nagkalat yung aming hindi pa ako nakapaghugas. So ito naman po yung ating isda, kunin lang po natin mga kaguro. Yes. So, ayan po yung ating isda. Pangatlong hugas na po natin yan. Last na hugas na po natin yan. Alumahan daw po ito mga kaguro. Napaka-fresh pa po binili namin ngayon. Sobrang fresh po. Kaya masarap lagyan ng malunggay. At meron po tayong malunggay mga kaguro. Galing po yan sa Muson, Bulacan. Doon po sa aming pinsan dahil napakalago na kanilang malunggay kaya nanghingi po tayo para panlagay na ating tinuwang isda, mga kaguro. Ito na po ang ating malunggay. Ayan po. Fresh na fresh po yan. Galing sa puno pa po ng malunggay, mga kaguro. Hindi po yan sa palengke, kundi mismong sa puno ng malunggay kinuha natin, mga kaguro. So, ayan, naka-ready na po yung ating mga sangkap. Hiwain ko na lang yan mamaya yung kamatis at sibuyas. Pati na rin po yung ating sibuyas dahon. So, tingnan po natin mga kaguro yung ating pinakulong tubig. Pag kumulo na po ay ilagay natin po yung kamatis, sibuyas mga kaguro. At saka itong stock ng dahon sibuyas. Ito pong pinakapuno. Pero yung dahon niya po mismo ay mamaya na po isasabay sa malunggay. Ayan na po, kumukulo na po yung ating tubig. So, lagay na po natin ang ating kamatis, mga kaguro. At saka yung ating sibuyas. Lagay na po natin mga kaguro ang kamatis at saka sibuyas. So, ayan na po. Nilagay na po natin. Pakuluin lang natin ulit. Tsaka natin ilagay yung ating isda, mga kaguro. Ang ating alumahan. Ito na po ang ating isda, mga kaguro. Ilagay na po natin siya sa dito sa ating kaserola na pinakuluan ng tubig at saka nilagay natin ng kamatis at saka sibuyas. So, lagay na po natin. Isa-isahin lang po natin mga kaguro. Yan. So, nailagay na po natin ang ating isda.
mga kaguro. So, pakuluin lang natin yan. Pagkakulo na ilang saglit, ay ilagay na po natin ating iba pang mga sangkap. So, ganito lamang po kasimple ang pagluto ng ating tinuwang isda, mga kaguro, sa Cebuano pa, or tinulang isda. Kung tatawagin dito sa Tagalog ay sinabawang isda, kaguro. Check natin, mga kaguro. Yan. So, dahil nakulo na po siya, mga kaguro, mula nung nilagay natin yung isda, lagay naman po natin ang ating lemongrass. Yan. Ang ating tanglad, mga kaguro. So yan na. At ilagay na rin natin yung stalk ng ng ating sibuyas dahon. 3 stalk lang po ito, mga kaguro, yung sa pinakapuno. 4. Yung kanyang dahon ay mamaya na po natin ilalagay. Ito lang po yung malapit sa may puno. Okay. So, natin po. Natin sa bandang ilalim yung tanglad para talagang makuluan siya at yung kanyang amoy, yung kanyang bango at saka yung kanyang lasa, mga kaguro. So, ayan na. Parang ang sarap-sarap na po, mga kaguro, ihigop ng sabaw. Sino po sa inyo nakarelate ng humigop ng sabaw ng tinuwa? Shout out po sa mga Cebuano, taga Cebu, Bohol, Surigao, Negros. Ayan po sa lahat pong mga Cebuano at Bisaya, mga kaguro. Higop na tayo ng sabaw. Yan, nagluto si Ma'am Eva ng sabaw ng tinuwang isda. So, pakuluin lang po natin ito, mga kaguro, ha. Takpan muna natin at balik po ako. Bago po ako magbalik po, mga kaguro, ay shout out po muna sa lahat diyan, sa mga nag-comment down, sa mga nanonood ng aking mga vlog, sa mga silent viewers ko, sa mga subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo. Taos puso po ako nagpasalamat, lalo na po dun sa mga vlogger po na nag-comment down sa aking vlog. Salamat po sa inyong pag-comment at saka sa inyong panonood na aking vlog. Thank you sa suporta. Maraming salamat. Sana po yung mga makapanood, makadaan sa aking mga vlog, panoorin niyo po sana ng tuloy-tuloy at please push or po natin ang button sa subscribe po, mga kaguro, sa aking channel, Joneva Loves or Joneva Loves, mga kaguro. Thank you so much. Ilagay na rin natin, mga kaguro, yung ating dalawang mahabang sili. Yan. So, tiplahan na rin po natin, mga kaguro, dahil kanina ay habang nagpakulo ako ng tubig, meron nilagyan ko na po ng asin. Ngayon ay lagyan natin ng magic sarap. Okay. So, haluin lamang po natin, mga kaguro. And after that, ilang minuto ay ilagay na po natin ang ating malunggay, mga kaguro. Oops. Yan. Ang sarap, mga kaguro. So, dahan-dahan lang po tayong maghalo kasi baka madurog ang ating masarap na alumahan, mga kaguro. Tikman lang natin, mga kaguro, kung tama na ba yung kanyang timpla bago natin ilagay yung malunggay. Yan, tikman natin yung sabaw. Okay na po, mga kaguro. Lagay na po natin ang ating malunggay. Ito na ang ating malunggay, mga kaguro. Ilagay na po natin. Kasama na po dito, mga kaguro, yung dahon ng sibuyas. So, ubos na natin yung malunggay dahil masarap pag maraming malunggay. Mas maraming masustansya, mga kaguro. Mas maraming sustansya.
Pag maraming malunggay. Sayang po kasi mga kaguro kapag atin pa itong itira or hatiin. Alanganin po mga kaguro. Kaya ubos na po natin. Simutin natin po talaga mga kaguro kasi pinaghirapan natin itong anuhin sa puno. Hindi po mga kaguro yung umakit sa puno po mga kaguro ay yung aming pinsan. Kasi hindi natin kayang umakit, baka malaglag tayo. Ay ayun, sayang naman po yung pagod ng pinsan. Pagka hindi natin ubusin ang malunggay at malanta lamang po mga kaguro. So ayan, nilagay na natin lahat. Dito po si Tantan mga kaguro. Oh, magandang gabi ka. Magandang gabi Tumingin mga sa kaguro. camera. Ulitin Magandang niya. gabi mga kaguro. Oh, saan ikaw galing? Sa school. Ayan, karating mo lang. Opo. Si mama ay nagluluto. Doon ka Anong ni niluluto mo po? Tinuwang isda. Tinulang Fish. isda. Opo. With malunggay na marami ang sustansya. Ng pagkain. Maraming sustansya sa malunggay. Kaya dapat ay Masustansyang pagkain. pag kumain ka nito ay lalo kang magiging malusog at saka Stronger. malayo sa mga sakit. Ayan. So, takpan natin ulit mga kaguro. Pakuluin lang muna natin ulit ha. Check na natin mga kaguro. Ayan na ang ating tinuwang isda. Okay na po to mga kaguro. Teka lang ha, patayin na natin yung apoy. Yan. Okay, ayan na po yung ating tinulang isda mga kaguro. So, pakita ko po sa inyo yung isda. 100. Dito po mga kaguro sa ilalim eh. Kasi nailaliman po sa So, ayan na po ang ating tinulang isda mga kaguro. So, lagay natin sa ibabaw para makita nyo po yung ating isda. Dandahanin lang po natin mga kaguro kay madurog. Saan na ba yung isda iba? Sa ilalim mga kaguro eh. Baka kasi madurog. So, dandahanin lang natin. So, ayan na po mga kaguro ang ating tinulang isda. Ayan. So, thank you so much mga kaguro sa panonood ng aking vlog. Thank you so much. Kain na. God bless and bye-bye. Bye mga kaguro. Sabihin mo ulit. Bye mga kaguro. Ingat po kayo. Kayo. Thank you po mga kaguro.